Bago natin simulan ang part 1 hanggang 2, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Noong taong 2077, naging realidad ang virtual game Apocalypse. Bumagsak ang kaayusan ng mundo at naging isang buhay na impyerno ang daigdig. Nagsimulang magising sa mga tao ang mga kakayahang sobrenatural. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagawa ng pinakamayamang binatang siga ng lungsod ng Jiang, si Xiao, na protektahan si Qin Yan sa lahat ng paraan. Gumastos siya ng malaking halaga para kumuha ng 10 eksperto upang tulungan siyang mag-level up, at siguraduhin na makuha niya ang pinakamagagandang kagamitan. Wala siyang pinanghinayangan, ubos ang kanyang buong yaman para lamang mabili ang isang banal na artepakto para kay Qin Yanran. Sa tuwing may lumilitaw na mahalagang pagkakataon o kagamitan, agad itong ibinibigay ni Xiao sa kanya. Dahil sa kanyang walang sawang suporta, umangat si Qin Yanran at naging isa sa pinakamakapangyarihang Diyos sa bansang Dragon. Ngayon sana ang araw ng kanilang kasal. Lahat ay masaya at naniniwalang sila ay itinadhana para sa isa't isa. Marami pa nga ang naiinggit kay Qin Yan, nangangarap na sana sila rin ay alukan ng ganoong kayaman at tapat na lalaki. Ngunit sa mismong seremonya ng kasal, ngumiti si Qin Yanran at niyakap si Xiao, ngunit bigla na lamang niyang idineklara na hindi niya ito kailanman pakakasalan. Sa harap ng kanyang mga mata, winarak niya ang puso nito. Gulat at nagdurusa, tinanong ni Xiao kung bakit niya ito ginawa. Habang nakahandusay sa lupa at malapit ng bawian ng buhay, hindi niya maunawaan kung bakit siya pinagtaksilan ng babaeng buong puso niyang minahal. Sinabi ni Qin Yan na hindi mabibili ng pera ang tunay na damdamin. Inakusahan niya si Xiao na sinusubukang bilhin ang kanyang pagmamahal gamit ang mga mamahaling regalo. Tinanggap niya ang mga regalo, pero hindi ibig sabihin nito na minahal din niya si Xiao. Lahat ng kanyang naabot ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Ang tanging taong tunay na nakaunawa sa kanyang mga paghihirap ay si Zhou Hong. Balak niyang ibigay ang puso ni Xiao kay Zhou Hong para marinig niya ang tibok nito araw-araw. Para sa kanya, iyon ang sukdulang romantikong kilos. Nang mapagtanto ni Xiao na ginamit lang siya ni Qin Yan at Zhou Hong para sa kanyang kayamanan, napanood niya ng may pighati habang tinatawanan siya ni Zhou at niyurakan ang kanyang mukha. Lahat ng pag-aari ni Xiao ay napunta kay Zhou. At sa ganoong paraan, namatay si Xiao, na hindi pa rin maunawaan kung bakit siya pinagtaksilan ni Qin Yanran matapos niyang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Pan ng sakit ang kanyang puso. Puno ng galit. Tumanggi si Xiao na hayaang dito na lamang magtapos ang lahat. Nais niyang pagbayarin sila sa ginawa nila sa kanya. Sa gitna ng kanyang matinding puot, bigla siyang nagmulat ng mga mata at natagpuan ang sarili sa isang pamilyar na lugar. Nasa harap niya si Qin Yan, sumisigaw sa kanya. Humihingi ito ng dagdag pang pera, sinasabing kinukuha lamang niya ito para mapanatili ang dangal ni Xiao, at binabalaan siyang huwag na siyang guluhin kung patuloy pa rin siyang kakapit sa kanya. Halos hindi narinig ni Xiao ang mga salita niya. Sobra siyang nabigla. Naisip niya, na-reincarnate ba siya? Bigla niyang naunawaan na bumalik siya sa panahong 1 linggo bago bumagsak ang Apocalypse. Mayroong 200,000 yuan sa kanyang card, ang buwanang allowance na ibinibigay niya dati kay Qin Yan. Nakilala niya ang tagpo sa harap niya at napagtanto niyang tunay siyang nakabalik sa nakaraan. Patuloy na minumura at pinapagalitan ni Qin Yanran si Xiao, nagrereklamo na tinatawag siyang gold digger ng mga kaklase dahil sa pagtanggap niya ng pera, at nagdulot ito ng walang katapusang sakit ng loob sa kanya. Naalala ni Xiao ang matinding pagtataksil na pinagdaanan niya, kaya tinitigan niya si Qin Yan ng masama,
naglalagablab. Ang galit sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Natakot si Qin Yan at tinanong si Ya Xiao kung nagsisisi ba siya sa kanyang mga ginawa. Bilang tugon, itinulak niya ito palayo at sinabing kung kinukuha lang niya ang pera para sa ikabubuti ni Ya Xiao, hinding-hindi na siya muling bibigyan ng anuman. Narinig ito ni Qin Yanran at bigla niyang pinalambot ang boses, tinanong kung ito na naman ba ay isa sa mga panlilinlang ni Ya Xiao. Sinabi niyang dahil nagpunta pa si Ya Xiao sa ganoong kalayo, tatanggapin na niya ulit ang card nito, kahit labag sa kalooban. Ngunit galit na galit si Ya Xiao at inutusan siyang lumayas agad. Ikinagulat ni Qin Yan ang biglaang pagbabago ng ugali niya. Galit na galit, tinanong ni Qin Yan kung paano siya naglakas loob na kausapin siya ng ganoon, binabalaan siyang pagsisisihan niya ito. Hinubad ni Ya Xiao ang sapatos ni Qin Yan, na siya rin ang nagbayad, at sinabi sa kanya na iwanan ang mga ito bago umalis. Uminit lalo ang ulo ni Qin Yan at sinigawan si Ya Xiao, sinabing huwag nitong isipin na dahil lang sa kaunting pera ay sobrang galing na niya, at dapat tandaan ni Ya Xiao ang ginawa niya ngayong araw. Nanumpa siya na kahit lumuhad at magmakaawa pa si Ya Xiao sa hinaharap, hinding-hindi na niya ito kikilalanan muli. Ibinato ni Ya Xiao ang sapatos sa isang malapit na basurahan, sabay sabing kung totoong ayaw na talaga siyang makita ni Qin Yan, iyon ay isang biyaya para sa kanya. Binalaan niya itong huwag nang magpakita sa harap niya kailanman dahil mas marami siyang mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin kaysa mag-aksaya ng oras sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala ni Ya Xiao na magsisimula na ang beta test ng Apocalypse sa loob lamang ng 1 linggo. Sa unang 10 minuto ng beta test na iyon, pansamantalang magiging aktibo ang recharge system. Kailangan niyang makalakam ng sapat na pondo bago ito magsimula. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Yalin, isang kamag-anak na matagal nang gustong bilhin ang mga bahagi niya sa kumpanyang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nagulat si Yalin nang marinig na bigla na lang nais ni Ya Xiao ibenta ang lahat ng shares niya. Ipinaliwanag ni Ya Xiao na gusto niyang ibenta ito sa halagang 20 bilyong yuan, ni 1 sentimo ay hindi bababa. Kung papayag si Yalin, magkakaroon siya ng 5 araw para tapusin ang mga papeles at ilipat ang pera sa account niya. Agad pumayag si Yalin, tiniyak kay Ya Xiao na walang magiging problema. Masaya siya na sa wakas ay nagpasya si Ya Xiao na ipasa sa kanya ang Ya Corporation. Pinaalalahanan siya ni Ya Xiao na wala ng oras para sa mga walang saysay na usapan at sinabi na tawagan siya agad kapag handa na ang lahat. Matapos maresolba ang problema sa pera, ang kailangan na lang gawin ni Ya Xiao ay hintayin ang pagdating ng Apocalypse Beta. Sa isip niya, ngayon, aakyat akong mag-isa sa tuktok. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang Apocalypse Beta. Mabilis na nagparehistro si Ya Xiao at gumawa ng kanyang account. Lumitaw ang isang welcome window na nagsasabing ito ay ang beta version ng laro at tatagal ng 3 araw. Pagkatapos noon, magiging available na sa publiko ang opisyal na bersyon. Sa pag-login niya sa laro, nakaramdam si Ya Xiao ng pamilyar na pakiramdam. Ito na iyon, naisip niya. Ang simula ng Apocalypse. Pinili niya ang codename na Night Xiao at ang klase na Beast Tamer. Sa kanyang nakaraang buhay, nasaksihan niya kung paano winasak ng isang guild ang lahat ng kalaban gamit ang isang God-tier Beast Tamer na kumokontrol sa isang Dark Abyss Dragon. Ngayong may walang hanggan siyang pondo at resources, siya naman ang Magma-Master ng Beast Tamer class. Matapos tapusin ang pagpili ng pangalan at klase, binuksan ni Ya Xiao ang top-up recharge window at matagumpay na nagdeposito ng $20 bilyon sa laro. Sa loob ng susunod na 3 araw, inaasahan niyang double 10 beses ang halaga ng in-game coins niya. Biglang,
Binati ng system si Xiao sa pagiging kauna-unahang manlalaro na nag-recharge ng mahigit 1 bilyon. Bilang gantimpala, na-unlock niya ang isang natatanging nakatagong propesyon na tinatawag na wealth. Nabigla si Xiao. Hindi pa niya kailanman narinig na may nakatagong klase na na-unlock sa pamamagitan ng paggastos ng napakalaking halaga ng pera. Diyos ng kayamanan ba ito? Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa system ang isang pulang palaka, casual na naninigarilyo at nakikipag-usap sa kanya. Napatitig si Xiao na hindi makapaniwala, iniisip kung saan nagmula ang palaka. Ipinakilala ng palaka ang sarili bilang Eboso, ang wealth mentor ni Xiao, at inihayag na si Xiao ngayon ang ika-709 na Diyos ng kayamanan sa ilalim ng kanyang paggabay. Ngunit hindi agad naniwala si Xiao sa palaka. Paano magiging wealth mentor ang isang palaka? Pakiramdam niya'y nainsulto siya, kaya pumikit at pumalakpak ang palaka upang ipakita kay Xiao kung ano ang tunay na kayamanan. Biglang lumitaw sa harap ni Xiao ang napakaraming notification mula sa system. Nakuha niya ang innate talent na wealth rolling in sa level 1, ang pinakapangunahing kakayahan ng God of Wealth, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng kayamanan. Ungat ang kanyang gold coins ng 1% araw-araw. Nakuha rin niya ang innate talent na penny pincher sa level 1. Bilang Diyos ng kayamanan, tinatanggihan niya ang anumang pagkalugi. Kapag siya'y namatay, walang mahuhulog na gold coins o items. Nararamdaman din niya ang innate talent na extraordinary luck sa level 1. Sinasabing ang pera ay nagdadala ng swerte. Ang pagkakaroon ng napakalaking kayamanan ay nagbibigay din ng pambihirang swerte. Nakuha rin niya ang innate talent na unmatched charm sa level 1. Kahit ang pinakapangit na tao ay nagiging kaakit-akit kapag mapagbigay. Tumataas ang kanyang charm ng dagdag 50. Nakuha rin niya ang innate talent na power of the wealth god sa level 1. Bilang isang Diyos, nagtataglay siya ng makalangit na kapangyarihan. Para sa bawat 1 milyong gold coins na ginagastos niya, nakakakuha siya ng dagdag 1 random attribute point, hanggang sa 100 puntos bawat araw. Nang makita ni Xiao ang napakaraming innate talents ng sabay-sabay, lubos siyang namangha. Hindi na nakapagtataka kung bakit ito itinuturing na isang hidden class. Bagamat mukhang hindi direktang pambattle ang mga kakayahan, itinuro ng palaka na kahit alinman sa mga talentong ito ng God of Wealth ay kayang magdala ng hindi masukat na kayamanan. Nang mapansin ni Xiao ang epekto ng wealth rolling in, napagtanto niya na sa kasalukuyan niyang 2.2 bilyong gold coins, kikita siya ng karagdagang 22 milyong gold coins bawat araw. At sa pamamagitan ng asterisk power, ng power of the wealth god, nangangahulugan ito ng 22 libreng attribute points kada araw. Mabilis niyang napagpasyahan na ang God of Wealth class ay sadyang sobrang lakas. Sa nakaraang buhay niya, ginastos niya ang lahat ng kanyang pera kay Qin Yan. Pero sa buhay na ito, bilang Diyos ng kayamanan, determinado siyang ipakita sa buong mundo ang tunay na kapangyarihan ng pera. Sa golden finger na ito, hindi na niya kailangang maghintay para lumakas. Agad na lumapag si Xiao sa Nubi Village. Napansin niyang kakaunti lang ang mga manlalaro sa paligid, kaya perpekto ito para mabilis siyang makapag-level up. Gayunpaman, mas mahirap ng 12-dosenang ulit ang magsimula bilang isang beast tamer kumpara sa ibang mga klase. Sa mga unang yugto, hindi pa niya kayang paamuhin ang malalakas na halimaw. Kailangan niya ng magandang estratehiya. Pinagalitan siya ng palaka dahil basta-basta raw siyang pumili ng beast tamer, at ipinaalala sa kanya na wala pa siyang disenteng sandata. Ngunit iginiit ni Xiao na hindi lang talaga ito naiintindihan ng palaka. Ang beast tamer class ang may pinakamataas na potensyal kung aalagaan ng tama. Habang tinitingnan niya ang kanyang status window, bigla siyang nakarinig ng kaguluhan sa likuran niya.
Paglingon niya, nakita niya ang isang grupo ng mga level 5 Goblin Warriors na sumugod patungo sa kanya. Dahil wala siyang sandata, lubos siyang dahado. Nagpanik ang Polaka at sinabihan siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yashao at agad tumakbo, dala ang Polaka. Tumakbo sila hanggang marating ang main city, at sa hirap ay nakaligtas sa pagkatalo. Lubos na napahiya si Yashao. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong kahihiyan. Ang ibang manlalaro na nakakita sa kanyang Beast Tamer class ay naawa na lamang sa kanya. May ilan pang nang insulto at tinuwanan siya dahil ang napapaamo niya ay Polaka lamang. Galit na galit ang Polaka at inudyok si Yashao na bumili ng Beast Egg sa lungsod at paamuin ang mas mahusay na nilalang. Ngunit tumanggi si Yashao na makontento sa karaniwang halimaw. Nagtaka ang Polaka at tinanong kung anong klase ng nilalang ang gusto niya. Ibinunyag ni Yashao na alam niya ang tungkol sa isang nakatagong dungeon na naglalaman ng isang god-level beast egg sa isang yungib ng dragon. Dahil dito, nagtungo si Yashao sa Supreme Hall upang kumuha ng mga bearang mandirigma na makakatulong sa kanya na pasukin ang dungeon at kunin ang kanyang magiging alamat na kasamahan. Nagulat ang Polaka nang makita si Yashao na papasok sa Supreme Hall sa level 1. Karaniwan, tanging mga manlalaro na lampas level 100 lamang ang nakakakuhang karaniwang manlalaro sa isang prestihiyosong lugar na tulad nito. Binaliwala ni Yashao ang mga babala ng Polaka at pumasok pa rin, ngunit agad siyang hinarang ng isang level 80 Grand Archmage. Iginiit ng Archmage na hindi ito lugar para sa mababang level na manlalaro at magalang na iminungkahi kay Yashao na bumalik na lang kapag siya'y mas malakas na at may dalang recommendation letter mula sa pinuno ng lungsod. Inamin ni Yashao na wala siyang dalang sulat, kaya't inutusan siya ng Archmage na umalis, sinasabing ang Supreme Hall ay ipinagmamalaki ng imperyo at hindi para sa katulad niya. Sa puntong iyon, nabanggit ni Yashao na narinig niyang may nawawala raw na bagay ang Archmage at nandito siya para isauli iyon. Naging mapaghinala ang Archmage at idineklara na wala siyang nawawalang bagay, sabay babala kay Yashao na huwag magsinungaling. Bilang tugon, nagkalat si Yashao ng isang dakot ng mga gold coins sa sahig at sinabi sa Archmage na tingnang mabuti, iyan daw ang mga nawawalang barya. Biglang kumislap ang mga mata ng Archmage. Mabilis niyang pinulot ang mga gold coins at biglang nagbago ang kanyang ugali kay Yashao. Ipinakita niya ang bagong paggalang at inihatid si Yashao sa isang VIP room sa War God Pavilion sa itaas na palapag ng Supreme Hall. Hindi napigilan ni Yashao na mapangiti sa bilis ng pagbaligtad ng ugali ng Archmage. Biniro pa niya ito, sinabing nagustuhan niya ang pagiging istrikto nito kanina. Bilang tugon, tiniyak ng Archmage na malaya na siyang makapasok anumang oras. Namangha ang Polaka kung gaano kaepektibo ang pera sa pagbukas ng mga pintuan. Sa loob, napansin ni Yashao ang mga hilera ng makapangyarihang Supreme Hall Honor Knight Golems, ilan ay level 80 at ang iba naman ay level 100. Kahit ang Polaka ay napilitang aminin na talagang karapat-dapat sa reputasyon ang Supreme Hall. Sino mang kumuha ng level 100 Guardian ay halos kayang kontrolin ang buong Nubie Village. Ngunit wala ni isa sa mga ordinaryong golem ang nakaakit kay Yashao. Itinuring niyang wala itong halaga para sa kanya. Biglang lumapit ang isang Berserk Blood Warrior kay Yashao at marahas na tinanong kung sino ang nagpayagang pumasok siya roon. Binaliwala ni Yashao ang tono nito at tahasang sinabi na nais niyang kumuha ng Divine Level Golem Guardian. Tumawa ng mapanlibak ang Berserk Blood Warrior at ipinaliwanag na ang mga Divine Level Golem ay sobrang bihira at kadalasan ay hindi basta-basta mahirap upahan. Bukod pa roon, batay sa kasalukuyang stats ni Yao, sapat na sana kahit isang level 80 Guardian lamang.
Nagduda ang Berserk Blood Warrior na kaya bang bayaran ni Yao ang kontrata para sa isang divine level na tagapagtanggol. Ngunit biglang idineklara ni Yao na handa siyang magbayad ng 1 bilyong gold kada araw, dahilan para tumahimik ang Berserk Blood Warrior. Agad lumambat ang kanyang ugali. Sa mas mahinang tinig, inamin niyang hindi naman talaga imposibleng mangyari iyon. Sa huli, ang mga patakaran ay gawa lamang ng tao. Nagkataon daw na may kilala siyang divine level spellcaster na maaaring pumayag tumulong. Naalala ni Yao na ang mga spellcaster sa ganitong antas ay napakabisa, kayang magsilbi bilang proteksyon, depensa, at opensa ng sabay-sabay. Napagtanto niyang napakalaking kalamangan kung makakakuha siya agad ng ganitong kakampi sa simula pa lang ng laro. Tinanggap niya agad ang alok ng Berserk Blood Warrior nang walang pag-aatubili. Pinaalalahanan ni Berserk Blood Warrior si Yashao na bagamat maari nilang tawagin ang divine level spellcaster anumang oras, kailangan muna nilang ayusin ang detalye ng bayad na 1 bilyong gold kada araw. Iminungkahi ni Yashao na pumirma na agad ng kontrata, pumapayag siyang magbayad tuwing kakailanganin. Tinanggap ng Berserk Blood Warrior ang alok at sinabing kapag natapos na ang kontrata, agad tatawagan ang spellcaster. Sabik si Yao na ipagpatuloy ito. Marami pa siyang kailangang gawin at gusto niyang magsimula agad. Habang pinagtitibay ang kontrata, biglang lumitaw sa likod ni Yao ang isang magandang babaeng mage sa pamamagitan ng teleportation. Ang pangalan niya ay Dolores, isang divine level spellcaster. Ayon sa kontrata, susunod si Dolores sa mga utos ni Yao sa loob ng susunod na 24 na oras. Nausisa si Dolores at tinanong kung anong mahirap na misyon ang kailangan niya. Medyo nahihiya si Yao, inamin niyang inupahan niya ito para sa isang napakahirap na gawain. Gayunpaman, mukhang hindi na-impress si Dolores. Akala niya, walang tunay na matinding dungeon sa Nubie Village. Binanggit pa niya na kahit ang Goblin King at buong pamilya nito ay kayang puksain ng isang simpleng kumpas ng kanyang kamay. Nagpasya si Yao na huwag nang magpaliwanag pa at hiniling na sundan na lang siya agad. Magkasama silang nagtungo sa isang monster hunting area. Pagdating nila roon, agad na nagcast si Dolores ng isang napakalaking firewall spell na agad. Nilipol ang mga Goblin Elite Warriors sa loob lamang ng ilang segundo. Nabigla si Yao sa lakas ng pinsala ni Dolores. Para bang ang taas ng mga numero ng damage niya ay parang mga numero sa telepono sa sobrang laki. Maging ang ibang mga manlalaro sa paligid ay napatulala. Nakita nilang kasama ni Yao ang isang spellcaster na nagpapakawala ng nakakabaliw na halaga ng pinsala. May ilan na nagduda kung naghahak ba siya, ngunit mabilis nila itong binaliwala. Wala pang kilalang cheat sa laro sa puntong iyon. Ang tanging lohikal na paliwanag ay inupahan niya ang isang napakataas na level na NPC spellcaster. Dahil sa nakakalulang lakas ni Dolores, biglang tumaas ang level ni Yashao. Agad siyang umabot sa level 10, at nakakuha ng 10 attribute points na malayang maipapamahagi. Siya rin ang unang manlalaro sa Novice Village number 9527 na nakaabot sa level 10, kaya nakatanggap siya ng dagdag na 10 bonus attribute points. Higit pa roon, siya rin ang kauna-unahang manlalaro sa buong mundo na nakaabot sa level 10, na naggawad sa kanya ng 50 dagdag na attribute points at ng natatanging titulo na Speed Ascender. Namangha ang Poloka, Thode, sa bilis ng pag-usad ni Yao. Karamihan ng mga manlalaro ay nasa level 5 pa lamang o mas mababa, pero siya ay umabot sa level 10 sa loob lang ng kalahating araw. Bilang tugon, naglabas ang sistema ng isang pandaigdigang anunsyo. Player Night Sorrow has reached level 10, unlocking the level leaderboard. Nagulat ang ibang manlalaro, nagtataka kung paano siya umangat ng ganoon kabilis. May ilan na nag-isip na baka isa siyang game master na sumusubok sa sistema,
pero hindi na inintindi ni Xiao ang haka-haka nila. Sa lalong madaling panahon, kapag nagtagpo na ang apocalypse at realidad, malalaman ng lahat na siya ang tunay na Diyos sa kanilang lahat. Dala ng kanyang bagong level, mga bonus attribute points, at 100 puntos na nakuha mula sa paggasta ng 1 bilyong gold sa pamamagitan ng power of the God of Wealth, napagpasyahan ni Yao na panahon na upang magtungo sa tunay niyang destinasyon. Pagkalipas ng mahabang lakaran, tinanong ng Polaka kung gaano pa kalayo bago nila marating ang hidden dungeon. Tiniyak ni Xiao na narating na nila ito. Itinuro niya ang nasa unahan at ngumiti, maligayang pagdating sa Dragon's Lair. Samantala, sa ibang bahagi ng laro, may isang manlalaro na level 3 pa lamang, ngunit walang tigil na nangangaso ng elite monsters mula nang siya ay mag-login. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, halos umabot lang siya sa level 3. Gayunpaman, may iba na nakaabot na sa level 10. Mayroong bang exploit sa laro? Naisip niya, hindi niya kailanman narinig ang pangalang Night Sorrow noon, ngunit parehong kinabahan at na-excite siya sa balita. Ibig sabihin nito, maaaring may isang makapangyarihang karibal na sulit tapatan. Bumalik kay Xiao, na sa wakas ay nakarating sa nakatagong dungeon na matatagpuan sa Novice Village No. 9527, malalim sa loob ng Whispering Valley sa mga coordinate 110,254. Inilagay ni Xiao ang kanyang kamay sa isang partikular na bato upang ibunyag ang isang nakatagong pasukan. Habang sila at ang kanyang mga kasama ay pumasok, nag-flash ang isang babala ng sistema, "This area is extremely dangerous. Leave immediately." Namangha si Dolores, ang divine level spellcaster na inupahan ni Yao, sa napakalakas na aura na nagmumula sa nakatagong dungeon. Hindi siya makapaniwala na mayroong Dragon's Lair sa loob lamang ng isang novice village. "Paano mo ba natuklasan ang lugar na ito?" tanong niya, parehong curious at nag-aalangan. Ipinaliwanag ni Yao na wala siyang balak na makipaglaban sa isang dragon sa kasalukuyan niyang level. Noong nakaraan niyang buhay, isang level 100 berserker ang aksidenteng nakapag-trigger ng isang nakatagong quest, Explore the Dragon's Lair, at natuklasan na ang pasukan ay nasa Novice Village. Wala ni isa ang naniwala sa kanya noon, kaya naglakas loob siyang pumasok mag-isa at hindi na kailanman bumalik. Sa nakaraan ni Yao, binili niya sa mataas na halaga ang battle footage ng Berserker at natutunan na mayroong isang bihirang dragon egg sa dungeon na ito. Ngayon, balak niyang kunin ito. Parehong nagulat sina Dolores at ang Polaka na si Eboso nang ibunyag ni Yao na plano niyang magnakaw ng dragon egg. Binalaan siya ni Dolores na ang pagnanakaw ng dragon egg ay kadalasang mas mahirap pa kaysa sa mismong pagpatay sa dragon. Ngunit iginiit ni Xiao na sa husay ni Dolores bilang isang god-tier sorceress, kakayanin niya ang hamon sa loob lamang ng ilang segundo. Habang lumalalim pa sila sa lungga, di nagtagal ay nakita nila ang isang napakalaking dragon na mahimbing na natutulog. Napako sa inatatayuan si Dolores. Iyan ay isang Tier 5 Radiant Dragon, sambit niya nang hindi makapaniwala. Isang Tier 3 Dragon pa lang ay kayang lipulin ang buong guild. Ang isang Tier 5 Radiant Dragon ay ibang level na talaga. Kumikinang ang mga mata ni Xiao. Ang itlog ng ganoong makapangyarihang nilalang ay siguradong napakahalaga. Tinututok ni Yao ang lahat ng kanyang lakas upang makuha ang dragon egg anuman ang mangyari. Ngunit si Dolores ay umiling at tumangging makipaglaban. Kahit padoblehin ang kanyang komisyon, hindi pa rin siya pumayag. Sabi niya, imposibleng magawa iyon. Ipinaliwanag ni Yao na wala siyang balak na makipaglaban direkta sa dragon. Kailangan lamang niya ng oras mula kay Dolores upang makuha ang itlog. Nagdalawang isip pa si Dolores dahil ang Tier 5 Radiant Dragon ay higit pa sa isang mabagsik na kalaban. Habang naglalakad siya palayo,
mabilis na tinatlong ni Xiao ang bayad kay Dolores. Dahil sa napakabigat na alok, napilitan si Dolores. Makakapaghintay lang ako sa dragon ng 3 minuto, babala ni Dolores. Gamitin mo ang oras na yan ng maayos upang makuha ang itlog. Binuhos ni Dolores ang ilang buffs kay Yao, bawat isa ay tatagal ng eksaktong 3 minuto, at sinabi niya ng direkta, ang natitira ay nasa iyo. Nang makita ito ni Yao, naisip niya kung gaano kamakapangyarihan at nakakatakot ang isang god-tier sorceress. Ipinakita ni Sister Talasi ang buong lakas niya laban sa dragon, gumamit ng ice arrows upang pigilan ang galaw ng dragon at ilihis ang galit nito mula kay Xiao. Habang nakatutok ang dragon sa kanya, sumaksiyaw at dahan-daang lumapit sa likod ng dragon. Nais niyang nakawin ang dragon egg nang hindi siya napapansin, kaya pinaalalahanan niya si Sister Tao na huwag hayaang makita siya ng dragon, dahil kung mangyari iyon, tapos na sila. Ngunit si Sister Tao ay mabilis nang nauubos ang lakas. Sumigaw siya kay Yao na mayroon na lang silang 1 minuto at kalahati upang ma-distract ang dragon, kaya kailangan niyang magmadali. Nang subukan ni Yao na buhatin ang dragon egg, napansin niyang mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Hiningi niya ang tulong ni Eboso, ang Palaka, ngunit sa kalagitnaan ng pagkilos, aksidenteng natumbok ni Eboso ang ilang armor na nasa paligid, na nagdulot ng malakas na ingay na agad nakakuha ng pansin ng dragon. Galit na galit, tinalikuran ng dragon sila. Agad na hinawakan ni Yao ang itlog sa takot at sumigaw kay Sister Tao upang gumawa ng paraan. Ginamit ni Sister Tao ang natirang mana upang magtayo ng ice wall upang paunahin ang pag-abante ng dragon, ngunit hindi ito sapat. Umungol ang dragon at nagbuga ng Dragon King's Breath, kaya't tinanong ni Sister Tao si Yao na tumakbo para sa kanyang buhay. Tumakas din siya. Nang makita ni Yao na tumatakbo rin siya, sumigaw siya ng pagkalito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Sister Tao na tapos na ang kanilang 3-minute deal. Hindi siya isang hindi matitinag na nilalang. Wala ni isa mang nilalang na kayang makipaglaban sa isang tier 5 dragon ng walang hanggan. Sa kanilang magkasamang pagsisikap, halos hindi nila nakaligtas sa dungeon bago sila tuluyang masunog ng hininga ng dragon. Bagamat napakabigat ng kanilang laban, nagtagumpay si Yao sa pagkuha ng dragon egg. Sa labas, inamin ni Sister Tao na kung talagang sa isang tier 5 dragon ang itlog na iyon, tiyak na sulit ang panganib na kanilang hinarap. Pinapaalala pa niya kay Yao na huwag kalimutan ang kanyang komisyon. Dahil sa misyon na iyon, tumaas ang favorability ni Tao Lacey kay Yao, ngayon ay umabot na sa 60. Tiniyak ni Yao na siya ay babayaran agad. Pagkatapos, inifocus ni Yao ang kanyang atensyon sa pagkontrata sa hayop. Biniro siya ng Palaka, umaasa na hindi magiging kakaiba ang mga magiging anak ng itlog, kundit ang 300 milyong ginugol niya upang i-hire si Sister Tao ay masasayang lang. Hindi pinansin ni Yao ang biro at inilagay ang kanyang kamay sa dragon egg. Tagumpay o kabiguan, nakasalalay ang lahat sa sandaling ito. Dama pa ang balat ng itlog, at sa loob ay lumabas ang isang maliit na green dragon. Ngunit may kakaibang bagay sa itsura nito. Hindi ito mukhang isang radiant dragon hatchling. Mali ang kulay nito. Naguluhan sila at nagtanong kung ito ba ay nangangahulugang pinagtaksilan ang radiant dragon. Nang tingnan ni Yao ang status ng maliit na dragon, labis siyang nagulat. Lumabas na ito ay isang mythical tier Asher Sky Dragon, kasalukuyang level 1. Ngunit ang mga base stats nito ay labis na mataas. Mayroong average na 500 sa Strength, Constitution, Agility, at Spirit. Bukod pa dito, mayroon itong ilang napakabigat na talento. Ang unang talento nito ay Absolute Suppression. Bilang isang mythical tier na hayop, ang Asher Sky Dragon ay likas na nagpapabagsak ng mga mababang tier na nilalang.
Nagdudulot ito ng 30% na dagdag na damage sa mga nilalang na nasa ibaba ng mythical tier at nakakatanggap ito ng 30% na mas kaunting damage mula sa mga nilalang na mababa sa mythical tier.